Hello guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. Ngayong araw po ay gagawa tayo ng chili oil. So, nandito tayo sa aming bakuran at ipinapakita ko po sa inyo yung mga sili na ginamit ko para makagawa ng chili oil. Actually, na-harvest ko na po yung unang batch at ngayon ay pinapakita ko na lang guys yung mga mahihinog pa. Ang dami niya talaga kaya medyo na-oversupply kami sa sili. So, ito na yung mga na-harvest ko. Ayan, kitang-kita nyo guys ang pupula ng aming sili dito. Tsaka, napakahaba. Syempre, yung sili guys, hindi naman natin agad makakain yan. Kaya naman, gagawin ko na lang chili oil. 'Di ba? So, gumamit lang ako guys ng chili or sili, labuyo. Hindi ko alam kung labuyo ito. At saka isang buong bawang. Then, after kong hugasan, ay tatanggalin ko lang yung mga dulong part niya para kapag crinash natin ay hindi siya maisasama dun sa ating chili paste. Ayan. Yan, masarap ang chili oil guys. Diba, syempre ngayong tag-ulan, ang sarap niyang ihalo doon sa pares, sa bulalo, o kaya sa mga adobo, ganyan. Kaya naisipan ko, why not gawa tayo nitong chili oil na to. Tsaka syempre, sa panahon ngayon, kailangan na rin nating matutong mag-preserve ng ating mga pagkain. Kitang-kita nyo yan guys, sa mga walang crusher or itong machine na ginagamit namin, pwede namang manual guys. Yan. At samantalang ito naman yung ating bawang. Babalatan lang din natin to at isasama natin doon sa may crusher natin ng mga sili. Actually, hindi ko rin alam kung magkano na ngayon bumili ng chili oil, pero iba pa rin kasi guys kapag gawa natin yung sarili nating kinakain. Syempre, yung mga organic na mga pagkain, mas masusustansya siya at mas alam natin na malinis din yung ating kinakain. So, para naman mabilisan nating mabalatan itong bawang ay crinash ko na rin siya. So, gamamit lang ako ng kutsilyo. Then, ayan, madali lang naman din tanggalin yung balat ng bawang. So, ito sa mga technique para mapabilis yung trabaho natin sa pagbabalat. Then, after natin yan, ilalagay ko na rin yan sa crusher. Papakita ako mamaya kung gaano kabilis at gaano kadali lang gumawa nitong chili oil homemade. So, itong itong crusher namin ay nabili ko lang yan guys sa Shopee. Hindi ko alam, mga 300 pesos lang yata ang bili ko dyan. Pero napaka-useful niya guys. Kasi ito rin yung ginagamit namin kapag gusto nyong gumawa ng lumpiang Shanghai, ganyan, or pwede rin kayo mag-crush dyan ng karne guys. Basta maliliit lang, nagagrind din naman niya. Actually, 2 years ko na tong ginagamit at yung blade niya guys matalim pa rin. Kitang-kita nyo naman dito sa ating chili oil, ay chili paste pala. Ayan o, pinong-pino yung kanyang pagkakagrind talaga. Wow! So, amoy na amoy ko guys yung pagkaanghang nitong sili. Tsaka, grabe, sabi ko, maanghang-anghang talaga to kapag ginawa nating chili oil. Ang tapang ng amoy niya guys. So, ayan. Ngayon naman ay kumuha tayo ng kawali at gumamit tayo ng oil. So, ang ginamit ko guys ay coconut oil para mas healthy. Syempre, lagay nyo lang yan, painitin nyo yung kawali, tapos ilagay nyo na yung mantika guys. Actually, maunti lang yung nagawa natin na chili oil dito kasi gusto ko talaga maanghang na maanghang. Kumbaga, concentrated yung oil natin talaga. Ayan, unti-unti lang, mga siguro kalahating, lang to guys, kalahating tasa lang ng mantika ang nilagay natin dito. Tapos, kapag mainit-init na siya guys, ay ilalagay na natin itong chili paste natin. Chili garlic oil. Ayan. So, ayun, diba? Nakita nyo guys, sobrang dali lang gawin nitong chili oil na to.
Alam nyo, ang sarap nito ngayon kasi maulan, di ba? Kasabi ko kanina, kapag gagawa kayo ng tinola, ganyan. So, ang sarap niya. Tsaka, syempre, tatagal din itong chili natin. Hindi naman araw-araw nagsisili tayo. Kaya, sa tingin ko, maganda-ganda na gumawa tayo ng ganitong klaseng condiments, kumbaga, sa pagkain natin. Yan. Iprito lang natin yan, guys. And tsaka ang technique, guys, para hindi agad masunog yung ating chili oil ay mga chili flakes or chili paste, kailangan is-slow fire lang yung ating apoy na gagawin. Kasi nga, iwasan natin yung mapait na chili oil. Meron kasi yung sunog na sunog, hindi natin matatansya. So, ang gawin nyo lang, take it slow, ganyan. Tapos, halu-haluin nyo. And then, kapag nakita nyo na kasi ito na brown na siya, dun guys, pwede na. Pwede na itong gawing, or pwede na siyang chili oil na tinatawag. Ito guys, sa akin, medyo ayoko pa ng ganito kasi na type ng, ng chili oil. So, medyo ito toast ko pa. Ganito siya sa akin. Sobrang brown. Brown na rin yung brown na rin yung chili. At saka ito guys, hindi siya yung yung dark na dark. Sa ilaw lang doon sa kusina namin. Pero ganito siya kapag nasa araw. Or nasa may liwanag. 'Di ba makikita nyo, hindi siya ganun ka-dark ang color. Ganyan yung tamang consistency guys para sa akin ng chili oil. Ayan, ang dami rin nating nagawa, 'di ba? Tapos, matagal-tagal nyo na rin magagamit to. Actually, tinesting ko na to sa pagkain namin. And then, ang anghang niya talaga. Tsaka, sarap din. Lalo tayong gaganahan kumain talaga. Yan, ilagay na natin guys dun sa container natin na malinis. Siguraduhin nyo lang na walang content na tubig yung ating container. Kailangan tuyong-tuyo yan guys. Siyempre, para mas tumagal nating pagpe-preserve ay kailangan malinis din yung mga ginagamit nating bote. Ayan. Kapag sinalin nyo pala guys yung chili oil, siguraduhin nyo pong napalamig na natin yung ating mantika at saka itong ginisa nating chili paste. Siyempre, ayaw naman natin na hawakan ng mainit yan at saka siyempre, para mas mapadali din yung trabaho natin. Actually, itong nagawa kong chili oil ay isang bote lang siya na maliit guys. Hindi ko alam kung ilang ml to, pero mamaya, ito makikita nyo guys, ganito lang siya yung nagawa ko. Maliit lang siya, tsaka may isang maliit na lagayan. Ayan, kitang-kita nyo guys, diba yung mga garlic, ang liliit. Sarap din niya yan guys. Tapos, ito yung pasobra na maliit din, kasi hindi na siya kasya sa bote natin. Dito na po nagtatapos ang aking video at sana po ay supportahan nyo pa ang mga susunod na aking food vlog. Bye-bye!